So alam mo na, panibagong art challenge na naman to. Gaya nga sinabi ko nakaraang video, gagawa ko ng POV drawing or perspective drawing. Pero para may extra twist, gusto ko sana gawin to outdoor. So tara, drawing tayo! Wala na ang ligo-ligo pa, diretso labas na agad. Kaya naghanap agad ako ng magandang spot or magandang subject na pwede ko rin i-drawing. Merong mini park na medyo malapit sa amin, siguro mga 5 minutes or 10 minutes away lang, kaya madali puntahan. Naisip ko dito baka makahanap ako ng sakaling pwede kong i-drawing. Magaganda rin naman location dito eh. Pero nakita ko tong tambayan ko, dito ako madalas sumupo, kaya naisip ko nasubukan mag-drawing dito. Nakatsyempo rin kahit pa paano na kaunti lang yung nag-exercise. Dala ko rin naman lahat ng kakailanganin ko, itong sketchbook, tsaka mga lapis, konting pagkain kung sakaling magutom. Yung mga guidelines na yan, nakita ko lang din yun sa mga YouTube tutorials ng mga POV drawing. At syempre, kung gusto nyo nang matutunan yun, sila na lang panoorin nyo. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, wala akong balak maglabas ng mga tutorials kasi ako mismo, estudyante pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. Sinusubukan ko lang din yung mga natutunan ko online. Halos patapos na itong ginagawa ko pero parang may pakiramdam akong kulang. Parang gusto ko ng konti pang detalye. Or siguro yung location din mismo, parang naghahanap pa ako ng something na medyo mas mahirap ng konti. Kaya naisipan ko umalis na lang muna ulit at maghanap ng panibagong location at panibagong subject. Di rin ako sigurado kung anong hinahanap ko. Basta parang naghanap ako ng medyo mas madetalye pa dapat ng konti para mas ma-emphasize ko yung POV drawing ko, di ba? Maganda sana i-drawing to mga maliliit na bangka na to kaso wala naman akong spot para pag-drawingan. Pero buti na lang may nadaanan ako rito ng coffee shop. Pansin ko din na wala masyadong umiinom ng kape at maganda rin yung ambience sa loob. Kaya naisipan ko din to i-drawing. Ang problema nga lang, sinabihan ako ng may-ari ng coffee shop na hanggang alas 6 lang sila. So 5:30 na ng hapon yan, kaya meron na lang akong 30 minutes para tapusin yung artwork ko. Kaso the more ako nagmamadali, parang mas nagiging hindi ako komportable. Ako pa naman yung tipo ng artist na ayoko nang napipressure ako. Gusto ko relax lang ako habang nagdo-drawing. Ang mali ko lang din kasi hindi ko agad tinanong kung ano sila magsasara. Mali ko ba nagsasara sila na mas maaga kapag linggo? So yun, 2 beses ako nag-attempt, 2 beses din ako na-fail. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko tatapusin tong vlog ko. Siyempre gusto ko matapos to. At gusto ko rin makagawa ng POV drawing o perspective art. Kaya naisipan ko dito na lang ako sa kwarto magdo-drawing. Hindi pala. Itong mismo yung gagawin kong subject, yung kwarto ko mismo. Siyempre, first things first, konting room tour muna sa aking munting kwarto. Siguro mga 3.5 by 3.5 square meter to. Pagpasok nga ng kwarto, unang sasalubong sa'yo siyempre si Son Goku. Yan yung gawa ko ng first vlog ko. Sa tapat nga ng kama, yung aking workstation, syempre. Dito ako nagdo-drawing, dito na rin ako minsan kumakain. Basta, nandyan na lahat ng mga art supplies na meron ako. Naisip ko nga na ibahin yung forma ng kwarto para kahit papaano naman mas ma-emphasize ko pa yung mismong artwork na gagawin ko. Share ko lang din. Masasabi kong swerte kami sa amo talaga namin kasi kahit papaano wala kaming binabayaran dito na dorm fee, wifi, tubig, kuryente. Basta, libre lahat talaga. Yung ibang kakilala ko kasi na OFW dito sa South Korea, medyo mahal din yung bayad nila sa dorm fee nila. Minsan pa nga may ka-share sila sa kwarto. Kami, maswerte kasi kanya-kanya talaga kami. Meron kaming masasabi na private space. Naalala ko nung nasa Saudi Arabia pa ako. Sa isang kwarto may 4 na double deck. Tapos 7 kaming Pilipino magkakasama sa kwarto. Tapos yung isang bakanting higaan, yun yung lagayan ng maleta namin. Nung nasa Taiwan naman ako, 4 yata kami na sa kwarto. Yun, fix, magkakasama lang kami araw-araw. Ngayon, kahit magpagulong-gulong ako, walang papalag kasi solo ko na. Sa tingin ko, pwede na yung ganitong setup at ready na ako simulan yung aking POV drawing. Bagong sketchbook yung gagamitin ko pero lumang mga lapis pa rin. Ganito magiging pwesto ko hanggang sa matapos tong artwork na to. Mas komportable na rin ako mag-drawing ngayon kasi bukod sa walang nanonood, di ko rin kailangan magmadali. At kung di ko naman dito matapos ngayon, syempre pwede naman ako matulog agad. So sinimula ko yung drawing sa paggawa ulit ng guidelines, kagaya ng mga napapanood ko sa online. Hindi ako sigurado kung 3-point o 4-point perspective yan. Basta ganito ko siya gustong gawin eh. Sa totoo lang, pangalawang beses ko na rin na idodrawing yung kwarto ko ng POV. Kaso yung unang artwork ko, sa iPad ko siya ginawa. Ngayon naman lapis.
At speaking of lapis, di ako sigurado kung ito na rin yung huling video na para sa aking lapis journey. Gusto ko na rin kasi gumawa ng video na gamit naman yung ballpoint pen. Kaso meron akong in-order na lapis sa isang online store dito sa South Korea. Mars Lumograph na black. Sabi sa description medyo high contrast daw to kaya gusto ko rin subukan yun. Ngayon lang din ako makakabili na medyo pricey na lapis tsaka branded, parang ganun. Ilang buwan ko na rin kasi pinagtsatsagaan tong cheap na brand na lapis. Pero kahit pa paano, nasasatisfy naman ako sa output. Maganda rin naman yung quality kahit pa paano. Or di ko lang din alam yung pakaramdam ng mga branded na lapis. Basta sa akin, okay naman siya. Malaga kasi nag-enjoy ako sa materials na ginagamit ko. Wala naman akong palang kung branded o hindi. Yun, tapos na ang POV drawing o perspective art. Excited na rin ako makatulog. Pero syempre bago ako makatulog, papakita ko muna ang aking artwork at here's the result!